Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawi ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo lahat. At sumayo rin. Magandang umaga mga kapatid. Ngayon po'y ating pinagdiriwang at ginugunita ang kapistahan ni Santa Maria Magdalena. At taglay ang pusong mapagpasalamat sa mga biyayang kaloob ng Diyos sa atin. Patuloy nating itaas ang ating mga personal na kahilingan, ang kahilingan sa misang ito at yung mga humihingi ng panalangin. Taglay ang pusong mapagpasalamat, kilalanin natin ang ating mga kasalanan at buong kababaang loob na humingi ng kapatawaran. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mga nabiring Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupuni ka namin, inasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kaburihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa
sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniatas na iyong anak kay Santa Maria Magdalena, una sa lahat ang pagbabalita tungkol sa maligaya niyang pagkabuhay. Pagkundangan sa kanyang pananalig sa katagitingan, maipahayag nawa namin si Kristo na nabuhay at makita namin siya'y naghahari sa iyong kadakilaan. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa awit ni Solomon. Gabi-gabi sa higaan ang mahal ko'y hinahanap, ngunit hindi masumpungan kahit na sa pangarap. Ako itong bumabangon sa lungsod ay naglalakad. Ang langsangan sa paligid ay aking ginagalugad. Ngunit hindi matagpuan ang sinta kong nililiyag. Sa akin ngang paglalakad, nakita ko'y mga bantay, nagmamanman, naglilibot sa paligid sa lansangan. Sa kanila ang tanong ko, mahal ko ba ay nasaan? Nang kami ay maghiwalay ng nasabing mga tanod, bigla na lang na nakita ang mahal kong iniirog. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhang kong kaluluway, tanging ikaw yaong hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mong sa santuaryo, sa lugar na dakong banal. Ikaw rooy mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay. Kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas.
Itong aking kaluluway, kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit, ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit, sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Itong aking kaluluway, sa iyo lang nangahawak, pagkat ako kung hawak mo, kaligtasay natitiyak. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ipahayag mo, Maria, na si Kristo'y nabuhay na, libingan niya iyong nakita. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa'y ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnang niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito'y patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Si Maria ay nakatayo yung umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa na may sa paanan. Tinanong nila si Maria, Ale, bakit kayo umiiyak? Sumagot siya, kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala. Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon, ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo? Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng halamanan, kaya't sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko. Maria, ani Jesus. Humarap siya sa kanya at sinabi, Rabboni, ibig sabihin guro, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama. Wika ni Jesus, sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong, aakyat ako sa aking Ama at sa inyong Ama, at sa aking Diyos at sa inyong Diyos. Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, nakita ko ang Panginoon. At tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna tayong lahat. Muli, magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Alam niyo po, una po sa lahat, gusto po nating itama ang ilang mga bagay, lalo na po ang tungkol kay Maria Magdalena. Alam naman po natin na nilikhaan siya at nilapatan ng isang napakagandang kanta
at sinabing si Maria Magdalena ang isa sa mga tinatawag po nating may mababang uring babae dahil siya ay isang prostitute. Ngunit sa araw pong ito, hindi po ito ang itinuturing at kakaiba po siya dito sa sinasabi po nating ebanghelyo kung saan matatagpuan natin sa Lucas, Kabanata 7, talata 37 hanggang 50 na nagsasabi po sa atin na ang isang babae na makasalanan ay lumapit kay Jesus at binuhusan siya ang kanyang paa ng tinatawag na alabaster o kung ito po'y isang oil na pabango at hinalikan. Hindi po ito ang ebanghelyo at hindi ito si Magdalena, kundi ang sinasabi pong Magdalena ay matatagpuan naman po natin sa Kabanata 8 na nagsasabing siya ay sinapian ng 7 demonyo at pinalayas ni Jesus at pinagaling siya. Nangangahulugan, pinakikita po sa ebanghelyo naman po natin ang isang napakagandang pagpapahayag. Walang iba ang pagkilala sa kanya ng simbahan, apostle to the apostles. Siya ang kauna-unahang babae na nagpahayag ng mabuting balita. Alam niyo po mga kapatid, minsan iniisip natin, paano kaya tayo makababangon bilang mga makasalanan? Paano tayo makakakita ng tinatawag nating pag-asa sa kabila ng ginagawa nating kasalanan? Dito po, ipinakita po sa atin ang katapatan ni Maria Magdalena kay Jesus. Kahit na hanggang libingan, tinungo po siya, binantayan. At dito, ipinakita niya ang pagmamahal niya kay Jesus. Alam niyo po, sa kanyang buhay, sinisiwalat ang kanyang katapatan sa pamamagitan hindi lamang po sa panahon ng paghihirap ng ating Panginoon Jesucristo, kundi ito rin si Maria Magdalena ay nagbigay at sumuporta sa mga gawain ng mga alagad. At dito ipinakita ang kanyang katapatan na hanggang kamatayan ay sumusunod siya kahit na si Jesus ay nasa libingan, si Maria ay patuloy na nagbabantay. Ito po ang buhay ni Maria Magdalena. Mga kapatid, nangangahulugan po ang isang bagay ng ating kasalanan ay hindi po bagay para sabihin natin na ito ay maglalayo sa atin. Kadalasan kapag tayo po ay nagkakasala, ano po yung ginagawa natin? Sabi natin, makasalanan ako, hindi ako karapat-dapat. Kaya naman, either hindi ka magsimba, hindi ka magkomunyon, hindi ka magkumpisal. Bakit? Kasi tinatanggap mo na makasalanan ka. Ngunit hanggang doon lamang. Hindi po natin ginagawa ang ating pong bahagi ng paglapit sa Panginoon nang tayo ay mapatawad. Si Maria Magdalena, hindi natin alam kung anong klaseng demonyo ang bumalot sa kanya. Tayo man din, may mga demonyo po tayo sa ating buong buhay. Ito po yung mga kasalanan natin, ito po yung nagpapabagal sa atin, at ito po yung hindi natin makayang palayasin sa ating sarili na kailangan nating lumapit sa ating poon nang sa gayon sabihin niya, palayasin ang mga demonyong yan. Kaya naman, kailangan po natin ng isang puso tulad ni Maria Magdalena. Minsan yung kasalanan natin para itong shadow Parang anino na laging sumusunod sa iyo. Hindi mo maialis sa iyong buhay, laging naririyaan. Pero kapag tinignan niyo po ng mas maganda at mas malalim ang ating buhay, ang shadow pong yan, oo nga po, kasalanan. Ngunit bago makreate ang shadow yan, ibig pong sabihin, may presensya ng liwanag. At nandun ang liwanag ng Panginoon if we will just recognize na tayo ay makasalanan. Kung ganon, kapag natanggap po natin ang mga anino ng ating kasalanan, sa pagkakataon pong ito, hindi po sila nagiging hadlang. Bagkus sila po'y nagiging opportunity for us to be holy. Kapag tinanggap mo po ang kasalanan mo, nagkakaroon ng puwang ang liwanag ng Diyos sa buhay natin upang palayasin
ang mga espiritong hindi nakatutulong upang ipahayag ang mabuting balita. Mga kapatid, tignan niyo po si Maria Magdalena. Tinuring po siya bilang apostle to the apostles. Bakit po? Kasi nagpahayag siya ng mabuting balita. Ngayon po, iniisip ko, bakit kaya sa babae pinahayag at sinabing, sabihin mo sa mga alagad, ako'y aakyat sa langit, tutungo sa Ama, na inyo ring Ama. Bakit puro babae? Well, ang sabi po nila, kaya daw sa babae dahil ang babae daw madaling magchika, madaling magkwento, madaling magbalita, madaling magmarites. Mga kapatid, kung ito ang katotohanan ng buhay natin, baka naman pwede nating gamitin ang pagpapahayag ng mga salita. Basihan sa katotohanan, walang iba ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang ibalita natin sa kapwa natin na hinipo ako ng Diyos, na binago ako ng Diyos, na sa kabila ng aking kasalanan, ng aking kahinaan, binigyan niya ako ng pagkakataong magbago. Pinalayas niya ang mga demonyo sa buhay ko. At ngayon narito ako nagpapahayag ng mabuting balita. Pero bago maging ganito po ang isang bagay, tignan po natin muli ang buhay ni Maria Magdalena. Ano po nangyari sa kanya? Mayroon po siyang matibay na pakikipag-ugnayan kay Jesus. Ito siguro ang kulang natin. Kailangan nating pagtibayin ang ating pong encounter sa ating Panginoon nang sa gayon, anuman ang sasabihin natin ay hindi nagmumula sa kwento ng buhay natin, kundi nagmumula sa kwento ng buhay ng Diyos sa atin. At kung papaano niya tayo hinipo at binago. Mga kapatid, walang sino man po sa atin na naririto ang walang kasalanan. Ako pong tumatayo sa harapan nyo at namumuno ng pagsambang to, ay mayroon ding mga kasalanan. Ngunit, ang ating pagtanggap sa kasalanang ito, ang siyang magbibigay sa atin ng oportunidad para tayo maging banal. Hayaan po nating ang halimbawa ni Maria Magdalena ang siyang magdala sa atin at magbigay sa atin ng panibagong liwanag at pagkakataong tayo mismo ang magpahayag na si Kristo nga ay nabuhay at nasa sa atin. Alalahanin niyo po, kung si Jesus nagawang ang tubig ay nagawang alak, tayo pa kayang mga makasalanan ang hindi niya kayang gawing banal? Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal namin, naranasan natin si Maria Magdalena ang kagalakan ng pagtatagpo nila ni Jesus sa muling pagkabuhay nito. Nawa ang maluwalhating pangyayaring ito ay maghatid ng kahulugan at pagbabago sa buhay natin sa ating sabihin. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ang simbahan ng Diyos, naway magpanibago kay Kristong muling nabuhay at ihatid ang kanyang mensahe ng pag-asa at pag-ibig sa buong mundo. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ang pamayanan ng mga mananampalataya, naway magpatotoo sa muling pagkabuhay ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang halimbawa at patuloy na paglilingkod sa kasalanan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama.
Ang mga nasa madilim na libingan ng kasalanan, naway makatagpo kay Jesus ng lakas at sigla sa pagbangon sa isang buhay ng katapatan sa Ebanghelyo. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ang mga nasisiraan ng loob dahil sa mga waring walang katapusang mga paghihirap, naway makatagpo sa muling pagkabuhay ng tapang na ipagpatuloy ang kanilang paghahanap ng higit na mabuting buhay. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ang mga lumisan na sa buhay na ito, naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan ni Jesus na ating manunubos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ama, tanggapin nawa namin ang mabuting balita ng muling pagkabuhay ni Kristo at ang aming buhay na hinaharap sa piling mo. Iniiling namin pagkaloob mong maranasan namin ang bunga ng kanyang muling pagkabuhay sa aming sariling buhay. Iniiling namin ito sa magitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tayo na po ang lahat. Mga kapatid, manalangin kayo upang ang ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang mga alay na nakahanda ngayon, Santa Maria Magdalena, ay aming guni-gunita. Iyang ang kanyang inihayang pagmamahal ay malugod na tinanggap ng iyong anak, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso't isipan. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sapagkat ang iyong habag ay hindi kabawasan sa iyong kapangyarihang ipangaral sa tanan at sa mamagitan ng Espiritu ang aming Panginoon. Sa isang ihardin ay napakita siya kay Maria Magdalena, buong buhay at nagtangi sa kanya. Sa krus siya ay saksi sa kanyang pagpanaw, sa paghanap sa libingan sa kanyang pagdalaw, at ang unang alay ay ang pagsamba, ang bumangon mula sa patay. At nang isugo bilang apostol ay dinangal kasama ng mga apostol upang ang mabuting balita ng buhay na bago ay maiparating hanggang sa dulo ng mundo. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana
sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan kay sa magitan ng iyong Espiritu. Gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago siya pinagtiisang kusan loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo. Pinaghati-hati yun iipot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganon din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo. Inabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't niyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kaming tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa mamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo. Lahat ng mga pari, mga reliyoso, diakono at ang intensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak sa pusong si Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal, San Juan Bautista, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa dagubili ng nagagagaling na utos sa turo ni Jesus, Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Ama namin, namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami ay sa lahat ng masama, pagkalabad ng kapayapaan araw-araw,
Ligtas sa kasalanan, layo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Mga kapatid, halin ang manalangin para sa kapayapaan. Kapayapaan sa buong mundo. Kapayapaan sa ating bayan. Kapayapaan sa ating tahanan. Kapayapaan sa ating puso. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalaban kami ng kapayapaan, pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang sa kanya'y patuloy na tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap na banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa tinanggap naming banal na pakikinabang, mag-umapaw nawa sa amin ang pananatiling pag-ibig na siyang nagdulot ng kaugnayang mahigpit ni Santa Maria Magdalena sa guro niyang si Kristo, kasama mo ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkanan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw at pusong mapagpasalamat. Basbasan mo rin ang kanilang mga daladalang imahen, dasalan, sampu ng kanilang mga panalangin. At sa pamamagitan ng pagbibendisyon na ito, naway maaalala nila ang mga pangako nila
noong sila ay binyagan, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilwalhati ka namin.